What's up, Perp? Rockstar TV here. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button below and click the notification bell para ma-update ka sa mga next videos ko. Ngayon, pag-usapan natin ang 10 pinaka-magandang unggoy sa buong mundo. Ang mga unggoy ay may dalawang uri, ang Old World na unggoy at ang New World na unggoy. Ang mga Old World na unggoy ay katutubo sa Africa at Asia at may kasamang pamilyar na mga species tulad ng langor, makagi at babon. Samantala, ang New World monkeys ay katutubo sa gitna at timog Amerika kasama ang mga marmoset, capuchin at wally. Ang mga unggoy ng New World ay nagbago mula sa mga Old World matapos ang paglipat mula sa Africa patungong Timog Amerika sa isang balsa ng mga halaman sa panahon ng mga Oligocene, mga 23 million hanggang 34 million taon na ang nakalipas. Sa higit sa 216 uri ng mga unggoy, narito ang 10 pinakamagandang unggoy sa buong mundo. Number 1. Fabi. Tinatawag din itong brown capuchin. Ang mga primata ng species ay naninirahan sa mga mabundok na rehiyon ng Timog Amerika, sa partikular ang Andes. Ang mustard na kayumanggi o kayumangging itim na mga individual ay matatagpuan sa iba't ibang mga lugar. Ang haba ng katawan ng Fabi ay hindi hihigit sa 35 cm. Ang buntot ay halos 2 beses na mas mahaba. Ang mga lalaki ay mas malaki kaysa mga babae, nakakuha ng halos 5 kg na timbang. Ang mga individual na may bigat na 6.8 kilo ay paminsan-minsang matatagpuan. Number 2. Puting dibdib na capuchin. Tulad ng mga nauna, nakatira ito sa mga lupain ng Timog Amerika. Ang isang puting pwesto sa dibdib ng permit ay umaabot sa balikat. Ang busal, tulad ng angkop sa mga capuchin, ay magaan din. Ang hood at mantle ay kumangging itim. Ang hood ng isang puting dibdib na capuchin ay bihira bumaba sa noo ng isang unggoy. Ang antas kung saan ang maitim na balahibo ay nakatago depende sa kasarian at edad ng primarya. Number 3. Saki Munghi. Sa ibang mga capuchin, ang haba ng Amerikana ay pari-pariho sa buong katawan. Ang Saki Munghi ay may mas mahabang buhok sa balikat at ulo. Kaya, ang hood ni Saki ay nakasabit sa kanyang noo. Tinakpan ang kanyang tainga. Ang balahibo sa mukha ng capuchin ay halos hindi magkakaiba ng kulay sa headdress. Mayroong 8 uri ng capuchin sa kabuuan. Sa bagong daigdig, ito ang pinakamatalino at pinakamadaling sanay ng mga primata. Madalas lang kumakain ng mga tropikal na prutas. Paminsan-minsan, ngumunguya ng mga rhizome, sanga, nakahahalina ng mga insekto. Number 4. Crest tamarin. Tinatawag nitong pinchy na unggoy. Sa ulo ng primadya ay isang malakuko na taluktok ng puti. Mahabang buhok. Lumalaki ito mula sa noo hanggang liig. Sa panahon ng kaguluhan, ang crest ay nakatayo. Sa isang mabait na kalooban, ang tamarin ay kininis. Ang sungit na crest tamarin ay hubad sa lugar sa likod ng mga tank. Ang natitirang 20 cm permit ay natatakpan ng mahabang buhok. Puti ito sa dibdib at forelegs. Sa likuran,
panik, hulihang binti at buntot. Ang balahibo ay mapula-pula at kayumanggi. Number 5. Piebald tamarin, isang bihirang species na nakatira sa tropiko ng Eurasia. Ang piebald tamarin ay may ganap na hubad na ulo. Ang mga tainga laban sa background nito ay tila malaki. Ang angular or sukat na hugis ng ulo ay binibigyang diin. Sa likuran niya, dibdib at paw ay puti. Mahaba ang buhok. Sa likod, yuka, lihan, binti at buntot ng tamarin ay mamula-pula kayumanggi. Ang piebald tamarin ay bahagyang mas malaki kaysa crest tamarin na tumitimbang ng halos kalahating kilo at umabot sa 28 cm ang haba. Number 6. Husang, nakatira sa timog ng Sahara. Ito ang hangganan ng saklaw ng mga unggoy. Sa silangang hangganan ng mga tigang, madamong lugar, ang mga husar ay may puting mga ilong. Ang mga kasapi sa kanluranin ng species ay may mga itim na ilong. Sa makatwid, ang paghati ng husar sa dalawang subspecies, parehong kasama ang species ng mga pulang unggoy dahil kulay kahil at eskarlata ang mga ito. Ang mga husar ay may isang payat, may mahabang paa na katawan. Kapag ngisi ang unggoy, nakikita ang malakas matalim na pangil. Ang mahabang buntot ng isang plumadya ay katumbas ng haba ng katawan nito. Ang bigat ng hayop ay maabot sa 12.5 na kilo. Number 7. Birding unggoy. Ang mga kinatawan ng species ay karaniwang sa kanlurang Afrika. Mula doon, ang mga unggoy ay dinala sa West Indies at Caribbean. Ito ay naiba sa likod, korona, buntot. Tulad ng ibang mga unggoy, ang mga birdie ay may mga pouch ng mga pisngi. Ang mga ito ay kahawig ng mga hamster. Sa mga pisngi, nagdadala ang mga makagi ng mga supply ng pagkain. Number 8. Dilaw na pisngi na Chris Gibbon. Hindi mo masabi sa mga babae ang species na sila ay may dilaw na pisngi. Mas tiyak ang mga babae ay ganap na kahil. Sa mga itim na lalaki, kapansin-pansin ang mga hinintuang pisngi. Kapansin-pansin ang mga kinatawa ng species ay ipinanganak na ilaw. Pagkatapos ay magdidilim ng magkasama. Ngunit sa panahon ng pagbibinata, ang mga babae ngayon ay babalik sa kanilang mga ugat. Ang mga dilaw na taluktok na dilaw na pisngi ay naninirahan sa mga lupain ng Cambodia, Vietnam, Laos. May mga primata na naninirahan sa mga pamilya. Ito ay isang tampok ng lahat ng mga gibbon. Bumubuo sila ng mga monogamos na mag-asawa at nakatira kasama ang kanilang mga anak. Number 9. Dwarf gibbon. Walang mas mabigat kaysa 6 kilo. Ang mga lalaki at babae ay magkatulad sa laki at kulay. Sa lahat ng edad, ang maunggoy ng species ay itim, bumagsak sa lupa. Ang mga dwarf gibbon ay gumagalaw gamit ang kanilang mga kamay sa likuran. Kung hindi man, mahaba ang mga lengths sa lupa. Minsan, taas ng mga primate ang kanilang mga bisig. Ginagamit ang mga ito bilang isang balancer. Ang lahat ng mga gibbon ay lumilipat sa mga puno. Halili ang muling pag-ayos ng kanilang harapan. Ang pamaraan ay tinatawag na brachiation. Number 10. Bonobo. Ito ay tinuturing na pinakamatilinong unggoy sa buong mundo sa mga tuntunin ng mga aktibidad ng mga utak at DNA. Ang mga bonobos
ay 94.4% na malapit sa mga tao. Ang pagtatrabaho sa mga chimpanzees, ang mga sayantista ay nagturo sa ilang mga individual na kilalanin ang 3,000 nga mga salita. 500 mga ito ang ginagamit sa mga primata sa pagsasalita. Ang paglaki ng mga bonobos ay hindi higit sa 115 cm. Ang karaniwang bigat ng isang chimpanzee ay 35 kilo. Ang Amerikana ay tinina na itim. Madilim din ang balat, ngunit ang mga labi ng bonobos ay rosas. Yun ang 10 uri ng mga unggoy. Sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig sa aking mga kwento. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button below at click ang notification bell para ma-update ka sa mga next videos na i-upload ko.